Okay, so saka si Miko. Ayun siya oh. Medyo parang nabudol tayo pero try pa rin natin makarating sa Blue Lagoon. Yan, nasa Lagoon na. Papunta na tayo Lagoon, malapit-lapit na. Ay kuya, ano muna tayo para lang makita nyo. So yan yung dadaanan. Marami pang dinaanan ganyan kanina. Ito yung option A. Ito yung motor. Tapos ayun yung pipe. So Matt Razorback, mamaya na natin pag-usapan kung kamusta siya. Subukan muna natin akatin yung lagoon. Yan, so medyo malapit-lapit na tayo. Kung shit ito yung akyatan na yun. Yun yung last na akyat, tapos nasa Blue Lagoon ka na. Ayun yung Razorback, 125 lang yan. Daming sumasayad, pero tignan ko muna kasi yung dadaanan. Kasi ang problema, inilag ko yung pipe, tama naman yung brake line kasi laki ng disc eh. So tisilipin ko muna bago kami bumaba kasi baka mamaya hindi na kami makaakyat. May grass cutter, hindi, tuti po yun na motor. Ayan. So kita nyo medyo malalim yung rocks. So buti na lang hindi yung 401 dala ko. So I'm choosing yung pinaka mataas, yung wala masyadong lubog. Kasi problema nito, baka hindi ako makaahon. Naku po, mukhang aantayin na lang kita dito. Hindi ubra na dyan. Pag dinaan ko siya dun sa gitna, mawawasak yung linya nung preno. Pag pumina naman ako dun, laki ng tsamba, malalaglag sa gilid. Ayan. Yung daan. Ayan yung pipe. Ayan yung preno. Ayan na, scrambler pa more. Ayan, so last na akyat na. It is Matt Motorcycles Razorback 125. Bring it to places where you're not supposed to bring it. Ganun talaga. Ayun. So dyan ulit dadaan mamaya, or sana mas okay na dun sa kabila. Medyo challenging lang kasi yung preno sa harap, ayan, kita nyo naman, mababa. So pagpasok ko ng butas, sumasayad yung preno. Tapos aside from that, ito pipe sumasayad din. Ayan. Hindi pa naman siya umaalog now. Actually I wasn't expecting to bring the mat here. Sorry Bruce, but you know, Mr. Adventurer. So 125 siya. Nalalagay dito. Yeah. Black metal from Birmingham goes to Blue Lagoon. Sana nga makaabot kami. Kasi may isa pang mataas na packet. I think this is 11 or 12 HP. I just did some personal touches here. Nagkabit ako MDL, change this to LED. Yan, LED na rin. This one is from a TMX. Kasi grabe yung talsik talaga pag basa. This one also, the handguards. Para just in case matumba. And wala na. Basically, that's it. The lights are stock. And kita nyo naman, if you guys have been to Blue Lagoon on a good day, which is today is a good day, yan, nakakarating naman. The only exception is, sana nga lang na pataasan ko yung pipe kasi that would be one less thing to worry about. Aside from the preno, madali na lang ilag yung preno. Oh yeah, back to the mat. Ayan. So it's a Razorback 125, stock po lahat yan. Ang napalitan ko lang is yung handguards, tapos yung MDL, tapos yung ilaw kasi medyo mahina yung ilaw niya. FI siya,
Yan, everything's built in. Oh look, a crab. There's a crab. And yeah, yung skid plate kasama na. Actually, this was on sale nung nakuha namin ni Bruce. Ano lang ata to? Got this for 150, yung 30% off. So now, it's I think 40% off. So it's a lot less. Just in case gusto nyo kumuha. Meron din sila ibang models kung medyo hirap kayo. Kasi I'm 5'10". Medyo yung seat height medyo mataas. Pero manageable naman. It's probably the thing that saved me sa tarik. Tsaka yung sa may babagsakan. And yun. I broke this in. Nung break-in niya, nag coast to coast kami from Bataan to Aurora. Tapos dumaan kami via yung Daang Kalikasan, yung unfinished part ng Daang Kalikasan, which is in my previous video. Kasama ko yung mga scooter boys, mga RA boys. Shout out nga pala sa inyo. Sorry, matagal lang din nakagawa ng video. Yun. So kung medyo Mr. Adventure kayo, gusto nyo ng mga ganito na mga pasyalan yan, the road not paved and less traveled, and this would be one of the good motorcycles to consider. Kasi ito, yan na yun, stock na yun. Pag binili mo yun, wala ka ng papa-custom. Tapos, it's relatively affordable. Di kasi ako familiar dun sa price nung ano eh, pag nagmamod ka ng mga TMX or anything. Ano masasabi ko, matipid siya. Tsaka, wala ka lalagyan ng gamit. Oh, tsaka if you have big feet, this is going to be a problem. I usually remove this. Nabit ko lang kasi I wear a size 12. So, yan. Ito yung malapit yung ano. And these are regular na ride shoes, not your trail boots. Kung yung trail boots gamit ko, tatama yun dyan. So, I usually remove that. Problema, hindi ka na nga lang makakapag-angkas. Tapos, chain, pag nakuha nyo, after nyo ma-break in, it needs a little bit of tightening after. You know, yung bike problems. Tapos, yun, the horn, pinalitan ko na yung the horn. Mahina pa rin, pero okay lang yun. The pipe is tahimik. And I kinda like it. Kung yung mga city-city lang na mga biyahe, well, ito, kung medyo super adventure ka, this would also fit you. And if you can reach it with your 2 feet comfortably, ayun. So, yung RA ko pala, dun si Garahay kasi pahinga naman siya. Super duper layo na ng binyahe nun. I have another one, yung 401. Just dadalhin ko dapat dito, buti na lang di ko dinala. Medyo hindi siya manageable here. Considering natin yung daan. Pero we will see later pag dumaan kami dito. Sabi daw nung lokal na yung may kabayo na may buhat-buhat na troso. It is possible. Kasi nakita nila yung side na hindi mababa yung pipe. So malalaman natin mamaya. Hopefully hindi tayo gabihin. Kasama naman ako si Miko, mga tropang ligaw, shoutout sa inyo. Nandiyan na XTC ko, bakbakan tayo ulit. And ayun. So pahinga lang kami sandali. Tapos we'll see if I can get this bike up. We can get this bike up dun sa Blue Lagoon. It's actually a nice place. This is close to Manila, relatively. Kung gusto nyo lang ng tamang nature trip, and if it's your thing, and this would be a nice place to go. Pwede kang balikan, malamig yung tubig. Ayan, ako lang nagdumi ng tubig. Ayan, so mamaya ulit, pahinga muna kami. Ayan, so ito yung sinasabi ko, paakyat. Hindi na tayo tutuloy kasi malalim talaga doon. Ayun o, puro sa inyo. Ayan, yan, medyo malalim na yan. Yung pipe sa sayad, tsaka yung preno sa sayad. Cannot risk it kasi babalik pa kami.
Maybe some other time babalik ulit tayo dito with the right bike. Ayun. So, Razorback 125. Wag lang malalim na ganyan. Pwedeng pang off-road. Bye guys, thanks for watching. Ito yung tinatawag natin pulang lupa. Yan. Madulas na siya, hindi na talaga kaya ng gulong. Ay! Yun yung motor. So what I'm trying to do is, itayo siya, baba ako ulit doon ako sa kabila dadaan. Yan, dun. Kasi mukhang mas may laban doon kasi puro pababa na doon eh. Ito kasi baka masunog ko like clutch. Tsaka wala talagang traction. Anyway, these are one of the trips na surprise, gagabihin. Oh well, see you later. So, time check, 4:35. Yan, si Manong tinutulungan na ako iakyat. Kasi medyo imposible na to iakyat sa ganitong sitwasyon eh. Yan. So, hopefully, ako magdilim makalabas. Nakapuntahan yung mga tropa dun sa Oro. Mukhang hindi makakalabas si Miko. Ay, sige, mamaya ulit. Ay, ayan, si Mang Armando. Kundi dahil sa kanya, abuti na naman tayo ng dilim sa bundok. Parang last time. Si Miko babalikan. So pupunta muna ako sa mga tropa sa Mount Oro para sabihin ko sa lang medyo na stuck. Ayan. Sige. Putik. Time check. Ayan. So kundi dahil kay Mang Armando, wala pa ako dito. So ito, it's the easy part. Getting out kasi yung mga nakasalubong ko sabi nakalabas na daw yung tatlo. Sila inaantay ko kanina. So sa Mount Oro na ako magpapahinga ulit. Wrong bike for the wrong job. Still went through it. Okay, hi. Time check. 5:20. Yan. Ay, skyline ng Manila. Oh. Tapos, ayun yung Razorback 125. Yun yung local Lakatemex. May dala pa sa likod. So, the hard part is over. Balik na tayo doon sa sementong part. Fortunately, hindi talaga siya makakyat. Not without nubbies. And a bit of determination. Which, you know, padilim na. So, determination goes down when it gets dark and you're all by yourself. Anyway, I guess, maybe I could show once more yung part dun sa Mount Oro. When I get there, it's about mga 10 minutes away. Tapos I'll be heading home. Back to Spain Boulevard. And, yun. Hope you had fun on this episode. Another bike that you shouldn't bring to places like these. Ayun. So, time check. Di nakita. 6:20. Super dilim na. Ayan. Tayo sa ibabaw ng Mount Oro. So, yung kasama ko pala kanina, ano na, doon pa sila. May umakit naman na isang Husqvarna na 300 tsaka isang WR155. So, tatlo na silang sama-sama uuwi mamaya. Hopefully makalabas sila. Ako kasi I had to bail out kasi nagsimulang umulan tapos hindi mo na ako nakanabis. Tapos yung dadaanan medyo hard pack na putek. So, retreat, buti na lang may tumulong na local. Minor damage sa bike, yung tail light kasi nung tinulak yung signal light pala nabali, pero ayos lang ngayon. Tapos ayun, muddy bike na lilinisin na lang ulit. One of the nice things I like pag nandito sa bundok, so quiet. Tapos I don't know kung makikita sa video, may mga litop-top pa. So peaceful. Ayan. Okay, this will be the last part of the vlog for this episode, featuring the Mutt Razorback 125. Very good.
Problema to.